morning sa ating mga ka-coffee. Nanonood kayo ng Over a Cup of Coffee. Captivating stories Interesting individuals. and we'll talk things over a cup of coffee. Ako po si Ezekiel Concha, ang inyong kuya sa kapihan. At ako naman po si Julian Pandan, ang inyong ate sa kapihan. Ayan, so for today's episode of Over a Cup of Coffee, napaka-special ng ating guest, Tama ka nga dyan, partner, dahil makakasama natin si Miss Reese Manalon. Hello. So si Miss Reese Manalon ay isang BS Biology student sa FEU Manila. At ayon sa kanya, ay isa siyang atheist. Bagong biyak na buko, ang sarap nito, Nesfruta buko, why not? Coconut, Buko masarap, made with real fruit juice, Nesfruta buko, why not? Coconut, buko masustansya, rich in vitamin C, Nesfruta buko, why not? Coconut, no artificial color, real na real, kitang real, lasang real na buko, Nesfruta buko, real na real ito. Also available in mangosteen. So, Miss Reese, paano niyo po i-define or ibabahagi kung ano yung atheist? Ayan, so simpleng definition lang. Yung pagiging isang atheist ay, or yung atheism ay yung mga hindi naniniwala or hindi paniniwala na may supreme being, God, or deity. So yun lang, yung mga tao na hindi naniniwala na may Diyos. Pero na-curious ako kasi ang alam ko meron ding agnostic, di ba? So ano yung pagkakaiba nun sa pagiging atheist? Yan, yung pinag-aiba naman ng agnosticism tsaka ng atheism. Yung agnosticism is what you don't know yet or what you do know already. Tapos yung atheism naman is what you believe in or what you don't believe. Katulad ng mga atheists, hindi sila naniniwala or they don't believe na merong God. Samantalang yung mga agnostics naman, they don't know yet kung meron ba talagang supreme being or meron ba talagang Diyos. So may difference talaga siya, no? Mm-mm. So kanina kasi, di ba, nagbigay ka ng definition ng pagiging atheist, no? So sa tingin mo ba, ayun yung tingin ng tao, especially dito sa Pilipinas, sa lipunan natin? Sa tingin ko, hindi. Kaya nga, madalas, nami-misjudge ng mga tao kung ano yung mga atheists. Oo. Sa experience ko, mga matatanda, ganyan, common na sa kanila na kapag atheist or hindi naniniwala sa Diyos, ay masamang tao, mga ganun. Kasi nga, Christian country. Gusto ko lang din itanong, kailan ka nag-start o kailan mo naramdaman na, sa akin? Ayan, siguro nag-start to nung mga bata pa lang ako kasi lumaki ako, I'm into science, tsaka I'm into art din. Pero, yung parents ko, yung family namin, sobrang relihiyoso. Yung lagi nagpupunta sa church, ganyan. So, nagugulat din yung ibang mga tao na atheist ako, ganyan. Pero dahil nga siguro sa nakalakihan ko na may mga tanong ako na hindi kayang sagutin ng kahit anong religious sector or ng kahit anong religion, mostly science or philosophical based sila ganun. Ano naman yung nagiging reaksyon ng iba, ng mga tao, kunyari, mga tao sa paligid mo, kapag nalalaman nila na atheist ka? Ayun nga, kasi I came from a religious family, as in sobrang into religious nila na hindi sila open about other religious orientations, ganyan. So kapag nalalaman ng tao na atheist, ay hindi ka pala naniniwala sa Diyos. Ang madalas silang tanong sa akin, bakit hindi ka naniniwala sa Diyos? Ganun. Pero may mga friends naman ako na atheist din and may mga friends ako na sobrang open-minded na hindi nila kailangang tanungin, ganun, or hindi sila na-curious masyado. Kasi minsan kapag tinatanong ako, na-off ako na bakit kailangan mong tanungin to, hindi naman kita tinanong kung bakit ka ganyan, parang ganun. So, personally, gusto ko lang din kasi talagang malaman kung ano yung mga nagiging reaction mo sa mga negative and positive reaction ng mga nakikita. Madalas natatawa lang ako. Kasi, di ba, sabi ni Socrates, kapag ginagawa mo kung ano yung alam mo at hindi mo ginagawa kung ano yung hindi mo alam. So, ginagawa nila yun kasi ayun yung paniniwala nila na yung mga walang Diyos, ganito, wala silang path, minsan kapag may mga problema, wala silang pagkukunan ng hope. Yun yung difference namin sa mga naniniwala sa Diyos. Kasi for example, si Kiel, mayroon siyang problema, magpipray lang siya, ganun. Yung mga atheists naman, more on self-reliant kami. Actually, based sa aming research, no, ang mother mo daw noon ay Roman Catholic, while yung father mo ay isang Seventh-day Adventist.
Pero ngayon, nag-convert na sila into Islam. So, Muslims na sila ngayon, no? So, given na itong lipunan natin dito sa ating bansa ay napakalapit sa pamilya, ano naman yung reaction nila about it? Sa akin siguro, hindi ko pa directly na sinasabi na daddy atheist ako, ganun. Pero feeling ko na alam naman nila na hindi, kumbaga hindi ako nagsisimba, hindi ako sumasama sa kanila. I'm not into discussing religious stuff with them, ganun. So feeling ko alam naman nila. Pero for sure, pag sinabi ko yun, or pag nalaman nila, ma-off sila. Kasi nga, diba, tulad ng sinabi ko, sobrang relihiyoso ng mga magulang ko. Like, pati mga post nila on social media about God talaga. So, ayun. Pero confirm lang natin, no? So, before mo na-consider na atheist ka, ano talaga yung pinaka-religion? So, ayan. Yung dad ko, since Seventh-day Adventist siya, binyagang Kristiyano rin kami ng mga kapatid ko. Tapos, after na, nung, sabi nga nila si daddy daw nakanluran. Kasi nung pumunta siya, nag-OFW siya, hanggang ngayon naman, OFW siya sa Saudi. Ayun, nag-convert siya into Islam. Doon nagsimula na maging Muslim kami lahat. So, syempre, since family ka, sabi mo nga, di ba, strong ties kapag family. So, hindi lang si daddy yung nag-convert. Sinama niya yung buong family namin. So, another question. Di ba most of the Filipinos are born with, or alam nila na ang majority ng religion is about Christian. So, what do you think? Tingin mo ba open sila sa pagiging atheist ng isang tao sa bansa natin? Ayun, sa bansa natin, sabi ko na hindi pa. As of now, hindi pa. Pero maraming mga organization, umbrella organizations na nagsusupport sa individual na ideolohiya ng mga tao. Pero marami pa rin, or mas nakakarami pa rin yung percentage na hindi tanggap kung ano yung atheism dito sa lipunan natin ngayon. For example, yung mga matatanda sa atin, 'di ba? Sila yung madalas na relihiyoso, at kapag sinabi mo sa kanila na hindi ka naniniwala sa Diyos, iba yung tingin nila sa'yo. Ganun. Pero ikaw, kung ikaw yung tatanungin, personally, paano mo gusto makilala yung mga atheists dito sa bansa natin? Ayan, so, yung patas, yung mga ganyan organization ng mga atheists, actually, wala silang comments or hindi sila nagbibigay ng sides about other religion or dun sa mga naniniwala sa Supreme Being. Actually, ako rin, wala rin naman akong masyadong sinasabi sa kanila. Gusto ko lang din malaman ng mga tao na even though na hindi kami naniniwala sa Diyos, ay hindi ibig sabihin gumagawa kami ng masama, kasi we're doing naman what we know is right from wrong. Parang sinusunod pa rin namin yung konsensya namin. Kasi hindi naman sasabihin ng konsensya mo na pumatay ka ng tao at gumawa ka ng masama eh. Kumbaga, nasa upbringing pa rin niya ng tao at sa paniniwala niya kung ano yung tama at saka yung mali. Tsaka, para sa akin, yung mga atheists is sobrang open na tao, sobrang observant. Madalas, sila yung mga hindi nang-judge. Kasi, bago sila magbigay ng judgment, kailangan muna nilang kumuha ng mga pruweba, kailangan muna nilang humingi ng standpoint which is rational and scientific based. So bago sila magbigay ng judgment about a person or about a certain issue, tinitimbang muna nila kung rational, kasi nga, based on studies din and based experience ko, sobrang open-minded ng mga atheists and agnostics na tao. So, yung gusto ko lang talagang i-clear na yung pag-atheist, more on science talaga ang paniniwala. Hindi naman. May iba't ibang klase naman ng atheist. Ayon sa Dawkins scale, may de facto atheist, may strong atheist, ganyan. So, meron ding philosophical base, merong nagbe-base sa logic, merong nagbe-base sa science. So, mostly yung mga nagbe-base sa science, yung mga scientist, yung mga science implied. Yung mga philosophical naman, syempre, yung mga nag-aaral ng arts, mga ganun. Any last or follow-up question? Gusto ko lang yung tanong kung ano yung gusto mong maging message para sa mga kapwa mo atheists dito sa ating bansa. Ayan, so, yun sa mga atheists dyan out there na hindi open na sabihin kung ano yung paniniwala nila, okay lang yun. There's nothing wrong with it.
tao ka pa rin naman eh. Tao naman tayo lahat. And you're just the same with dun sa mga tao na merong Diyos or may mga religion. Ikaw, you can share your thoughts pa rin naman. Tapos, may mga organizations like Patas na nakabase sa UP Diliman na naghahanap ng volunteers na ganyan. Kung feeling mo alone ka, feeling mo na marginalize ka dahil yung mga friends mo or yung mga taong pumapaligid sa'yo ay may mga religion and madalas na-experience ko din yan, madalas may nagbabasa sa akin ng Bible. Tapos, ayun, tawanan mo lang kasi, di ba, you know better. I know that you know better. And kung kailangan mo ng karamay, ganyan, maraming organizations na with the same ideology as you do. So, ayun. So, ayun. Thank you for your time. Thank na you. Pagpunta dito kahit busy ka at sa pag-share ng stories sa mga nanonood. Yan. Ating pasalamatan si Miss Reese Manalan. Thank you. So, last na lang. Ano naman yung message mo sa mga taong hindi naniniwala sa atheism? Ayan, dun naman sa mga tao na may religion, ganyan, okay lang naman eh. Sa akin, okay lang. You can share your religion to me, kung ano yung pinaniniwalaan mo. Makikinig ako as long as you don't shove into my mouth or into my throat kung ano yung religion mo. Kasi, hindi ibig sabihin na hindi ako naniniwala sa kung anong pinapaniwalaan mo. You need to convert me. Parang ganun. Marami kasi akong na-encounter na ganun na pag nalaman nilang atheist, tinatry nila akong i-convert. So, ayun lang. Kasi, I'm not trying to convert you to be an atheist din naman. So, please, do the same to me. Like, I will respect you and do the same kasi nilarespeto kita at kapag nag-meet tayo pag sinabi mong Catholic ka, hindi ko naman tatanungin, ay, ba't ka naniniwala sa Diyos? Ganon. So, ganon lang. Give and take lang. Respeto lang talaga. Respeto lang talaga. So, again, thank you, Miss Reese you. Manalo. Napaka-insightful ng usapan natin ngayon, no, partner? Sobrang dami kong natutunan. Thank you, Miss Reese. So, salamat po sa pagtutok sa Over a Cup of Coffee. Muli po, ako po si Ezekiel Concha, ang inyong kuya sa kapihan. At ako po ulit, si Julian Padlan, ang inyong ate sa kapihan. Ayan. Maraming salamat po. Till the next episode. Bye!